peak bone mass natin is around 30 years old. Dahan-dahan numinipis, dahan-dahan numinipis. Pansinin mo, mas maraming osteoporotic sa babae. Mas prone din yung payat. Siyempre, payat siya, maliit ang buto niya. So, mas mabilis siyang maubos. Reversible ba to or preventable lang siya? Dati, sinasabi sa libro namin, hindi siya reversible. Okay? Pero ngayon, dahil sa gamot at dahil sa mga magagandang tips na binibigay ng mga food expert, ma-reverse mo pa. Okay. So may pag-asa naman pala. Yes, coach. Kumusta mga kababayan? Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang term na medyo technical pero pasok na sa kamalayang Pilipino. At yon ang osteoporosis. So, para mag-explain sa atin kung ano ba itong osteoporosis na to, paano siya maiiwasan, or kung may lunas ba dito, is of course our Medical Director, Dr. Anthony So. Pero bago ang lahat, may sasabihin muna kami sa inyo. Thank you so much sa lahat ng nag-subscribe. Salamat. Sana may matutunan kayo. At importante, laging happy at huwag makalimot. Okay. And syempre, dahil maraming nag-subscribe, nasa 100,000 plus na po tayo. I think mga last month natin naabot yon. Pinadalhan po tayo ng YouTube nitong silver play button. So, actually, all credit po sa inyo na mga walang sawang sumusubaybay at saka nanonood ng mga health tips. Kami nito, ako taga-tanong lang ako. Si Doc talaga yung may alam sa medisina. Coach. So, ayun po. Friends, bago tayo magtuloy, i-invite lang namin kayo. Paki-check naman, store.medico.ph. Flash sa screen, pero meron din link sa description. Doc, ano pong makikita nila dito? Doon yung mga collagen, yung mga vitamins, yung mga glutathione, and soon daw, darating yung turmeric natin at ang mga ibang mga herbal natin. Okay, kasama na dyan yung malunggay at iba pang mga natural na nilagay sa capsule form. So kung di niya pwedeng kainin araw-araw, pwede niya namang i-take na parang mga pills lang or parang mga supplements. So lahat ng mga nagtatanong kung saan okay yung collagen, anong brand yung mga yan, pati glutathione, na-mention naman ni Doc, ano yung mga benepisyo nito. Check nyo lang, store.medico.ph. Enter nyo sa Google Chrome nyo, sa Safari nyo, kung ano man yung browser nyo, madali lang pong hanapin. So Doc, as usual po, diretsahan tayo. Ano po ba itong osteoporosis na to? Ang osteoporosis is parang pader, di ba? Ang pader, diligyan mo semento. Pagka medyo tinipid mo at konti lang yung semento, naging angpaw. Yun ang tawag na osteoporosis. Kasi nakakatakot to. Kasi dahil pag angpaw to, mababagsak ang pader. Pag bumagsak, nagkaka-fracture. Yun, increased risk of fracture ka kapag osteoporosis ka. I think, Doc, sa mga, ewan ko, siguro sa mga mas nakatatanda ng konti. Ngayon, bihira na yung ganong commercial, pero dati yung mga ibang gatas, di ba? Pag sa patalastas nila, papakita yung buto, parang nagiging rough na ewan, tapos magka-crack. Parang Tama. ganun ho ba nangyayari? Eksaktong-eksakto, coach. Okay. So, Doc, bakit po nangyari itong osteoporosis and kanino po siya nangyayari? Maraming dahilan kung bakit nangyayari. Siyempre, pag tumatanda na tayo, ang buto kasi natin, okay, magaling ang buto natin, merong osteoblast, takagawa ng buto. At osteoclast naman, takatanggal. Okay? So, ano yung osteoclast? Ang osteoclast is, nagtatanggal siya ng mga luma na o sira na ng buto. So, may pader na sira na, tatanggalin niya. Tapos ang osteoblast, lalagyan niya yung pader para gumanda. Okay? Ngayon, kapag tumatanda tayo, lalo na sa mga babae, yung estrogen, yung hormone, bumababa. Ang estrogen, siya yung nag-i-stimulate sa osteoblast para mag-build. At sa osteoclast, steady ka lang. Pati yung testosterone din, ganon. Kaya nga, yung dalawang yon ang nakakatulong. Pag tumatanda na tayo, nababawasan ng hormone natin, napabawasan ng building, mas maraming pagsisira. Ang peak bone mass natin is around 30 years old. So kapag parang bangko yan pag at the age of 30, baka palang buto ninyo, dahan-dahan numinipis. Kaya nga, pansinin mo, mas maraming osteoporotic sa babae dahil manipis kasi siya.
mas manipis. Yung lalaki mas makapal. So yun, dahil doon, mas marami tayong bone storage. Tapos at the age of 50 plus and 60 plus, nababawasan ng estrogen. Tayo, nababawasan pero hindi ganyan ka-drastic yung testosterone natin. So, mas prone ang babae. Okay. Then, mas prone din yung mga mapuputi. Hmm. Tapos, mas prone din yung payat. Ang payat, syempre, payat siya, maliit ang buto niya. So, mas mabilis siyang maubos. Then, hindi lang yon, may benefit pala pag may chubby-chubby ka eh. Dahil yung chubby-chubby, may konting extra estrogen sa chubby-chubbiness siya kasi yung hormone, merong dot. So, nakakatulong yan sa pagbibuild ng mo. Huwag lang sobra, no? Huwag lang sobra dahil masama sa puso at circulation. Yes. Then, kapag yung mga uminom ng mga antacids, yung mga omeprazole, yung mga proton pump inhibitor, yun medyo ayaw natin kasi nakaka-osteoporotic yung pasyente. At yung mga anti-seizure medication, steroids, yun, ayaw natin. Nakaka-nipis ng buto. And yung steroids na mention nyo in past episodes, maaaring pati internal organ masira, di ba? Yes, coach. Yes. So, Doc, itong osteoporosis na to, sabi nyo nga, nagiging ampaw ho yung buto natin. Ano ang, kumbaga, system nito? Ibig bang sabihin, pag nag-umpisa ng maging osteoporotic ang buto mo, mas prone ka sa injury? Kunyari, nadulas ka, nadapa ka, ganun ho ba yan? Unang-una, silent disease siya. Hindi natin alam na, osteoporotic ka na eh. Dahan-dahan kasi, dahan-dahan naman yung osteoblast, tinatanggal naman niya, iba-iba eh. So, yung osteoblast na bibuild, mas konti lang yung osteoblast, kaya nga mas naging ampaw. Yung parang naging porous, marami na siyang butas-butas sa loob. Parang anay. Yeah. Oo, parang anay, kinakain niya. E di, ngayon, kapag may nangyari, nahulog ka, yun, nagkaka-fracture. Mas madali kang mabalian. Ganun. Yes. So, may mga iba nga, sobrang grabe. Ang napahatsing lang siya, may fracture na sa ribs eh. Grabe, no? Oo, ganun ka grabe. Oo. Doc, eto ho, sabi nyo ho, silent siya. Mahirap malaman na nag-umpisa na pala or baka malala na. Paano ho usually nadidetect ito? Okay, minsan nakikita, uy, sa x-ray, ba't ang nipis ng buto mo? Hindi na maputi. Kasi pag sa x-ray, pagka buto, maputi. Ngayon, nire-recommend namin, saka pag medyo payat siya, more than 50 years old, pwede ka mag-DEXA scan. Yun, i-scan siya. Parang x-ray din. Mabilis lang, mga 5 minutes lang, malalaman mo kung gaano kakapal ang buto mo sa radius, sa femur, sa spine, lumbar spine. Makikita mo, uy, doon kami magre-recommend. Ngayon, ang scoring niya, di ba, yung 0, baseline, 0. Ang baseline, kumpara niya yung mga batang babae. Kasi sabi kasi ng WHO wala tayong karapatan na magkaroon ng osteoporosis. Kaya nga dapat mag-build ka, dapat ko compare natin sa 0 sa mga young women. Okay? Now, kapag mas patibay ka sa young women, hindi +1. Yung standard deviation, +1, +2, +3. Pero syempre, tayo, pag tumatanda na tayo, mga babae, tumatanda na, -1, -2, -3. Ngayon, normal ka pagka hanggang -1 ka. Okay. Then, kapag yung tawag siya, T-score, yun, lalabas yun eh, T-score, -1, normal ka pa. Pero -1 hanggang -2.5, osteopenia. Medyo aangpaw-ampaw na. Then, -2.5 and below, osteoporosis. See. Doc, eto, sino ang dapat magpa-test ng ganito? Like, hindi siya common eh. Ngayon ko lang ho narinig ito. Sino, dapat ba may nararamdaman ka na para magpa-test niyan? Or kahit wala ka pang nararamdaman kung nasa 50s ka na, dapat mo nang ipa-check? Okay, kung medyo manipis ka, tapos pansin mo na, uy, bata ka, hindi ka uminom ng mga gatas, at may mga ininom ka mga gamot na Coltra, may sakit kang hyperthyroid din, yun, magpa-testing kayo, kahit sinong doktor na pwedeng mag-recommend DEXA scan of the whole body, makikita na yun. So, Doc, kung lumaki kang medyo artistahin, balingkinitan ka na, maputi ka, baka dapat pagtangpong mo ng 50, patingin mo na ito. Pwede. Pero yung maputing lahi. Maputing lahi. Okay. Mas pro sila. Hindi yung iniwasan mo yung araw sa buong buhay mo siguro. Ay, Kaya ang hindi. puti mo. Yung mga Amerikano, yun, mas pro sila. Okay. Puting lahi by race. Yes. Hindi dahil sa okay. Caucasian pala. Caucasian. Hindi dahil Pisayin ka lang dito. Okay. Doc, eto, so nasa 50s ka na. Nandyan na yung osteoporosis na yan. Reversible ba to or preventable lang siya? Okay. Dati, sinasabi sa libro namin,
hindi siya reversible. Mm. Okay? Pero ngayon, dahil sa gamot at dahil sa mga magagandang tips na binibigay ng mga food expert, mapapansin mo, gumaganda eh. Gumaganda ang DEXA scan. So, and mas maganda, prevention. Mm. So, dapat bata ka pa, uminom ka ng gatas para mag-store tayo ng calcium deposit sa ating buto para at the age of 30, bakapal pa yung buto mo. Oh. Then, after that, slowly, manghihina na. Pero, dahil bakapal na sobra yun, mas mabagal ka magkaroon ka ng osteoporosis. I see. Dok, eto, question. May pag-asa pa ba? Kunyari, nung bata ka, ayaw mo nang, hindi ka mahilig sa gatas. Actually, ako, ganun ako. Kung mga nasa 20s pataas ka na, mahahabol mo pa ba yon kung nung naging aware ka, adult ka na, pero wala ka pa sa 50? Siguro, sabihin mo na, 30s to 40s, pwede mo pa bang ihabol yan gamit ang gatas? Or, Yes, coach. yun na yan? Yes, coach. Pwede pa. Even kahit na osteoporotic ka, Mm. yan, marireverse mo pa. Okay. So, may pag-asa naman pala. Yes, coach. Okay. Dok, eto, so, nandun na. Granted, reversible and preventable. Yan pala yung maganda dito, Dok. Ano ang mga marerekomenda nyo para tumibay ho yung mga buto natin? Okay, number 1, exercise. Exercise. Kasi matalino talaga yung gawa sa atin ng Diyos, no? Kapag ginagamit mo, edi lalong dadagdagan. Parang kasi sa astronaut, di ba, nasa space sila, walang gravity. Dahil walang force siya, ang ginagawa ng osteoclast, sira siya ng sira. Osteoblast, konti lang kasi ang gagawin kasi ng osteoblast, kung saan nang may weight bearing, kung saan yung kailangan, doon niya ilalagay para mas matibay. Okay. Walang bigat, walang lahat, walang force, walang nagbi-build up. Puro sira lang. Kasi hindi naman kailangan eh. Yun, osteoporotic ka. So, number 1, exercise talaga. Kuwari, eto, mahina, mag-strengthen ng exercise ka. Diba? Pagka pinalakas natin yung nag-exercise ka, lalaki yung muscles, lalaki rin yung buto. Tintibay rin yung buto. Ngayon, pagka gusto mo yung spine, ang gawin mo, yung nakatiptoe ka, tapos babagsak mo. Tiptoe ka, babagsak mo. So, nape-pressure yung spine natin. And or, jogging. Maganda yan sa spine. Then, maganda rin sa hip. Number 1 talaga, exercise. So, kapag exercise, ang sabi ng katawan, uy, kailangan mong lagyan ng extra bone mass yan para tumibay. Para kaya ko nang magkarga at kaya ko yung pressure. Number 1, exercise. Okay. So yun mga kababayan, narinig nyo ha. Ang maganda dyan yung exercise, either low cost o libre. Hindi ka naman kailangan pumunta sa gym, Dok eh. Yung barker, tsaka yung mga stretching na sinasabi nyo, Yes. kahit sa bahay. Yes. Walking kung medyo safe sa inyo, jogging, di ba, Dok? So, exercise. Actually, kahit may get 1 year na kaming nagkwentuhan ni Doc dito, akala ko dati yung exercise, sa muscle lang, sa buto rin pala, Doc. Sa buto rin, sir. Okay. Then, number 2, diet. Pag kumakain ka ng processed food, pati puro sweets ka lang, walang minerals, hindi dadagdag yung ingredient sa buto. Okay. Ngayon, sa pader, palagi kinikwento ko, ang pader ba, gamit lang ba semento? Hindi lang. Hindi, di ba? May semento na, may gravel na, may May bakal sand, sa sand, may bakal pa. So, yung buto natin, composed of more than 13 minerals. So, may calcium na, may phosphate, may carbonate, may magnesium, sodium, potassium, bicarbonate, citric, fluoride, yung sa toothpaste. Pero, pangit wag kayong yung dadagdagan yung fluoride. Pag mas maraming fluoride, akala mo, titibay, nagiging osteomalacia, yung malambot. Ayaw natin yon. Tapos may strontium yan. May collagen. Paborito natin, collagen. Then osteopontin. Mayroong bone cell protein. May glycosaminoglycan. May proteoglycans. Tapos at may osteoblast at osteoclast. So, ang dami ho. Dami. And yung mga na-mention nyo, Doc, halos mahanap natin sa mga supplements natin, no? Yes, coach. Yes, coach. Yes, coach. Palagi pinag-uusapan, calcium. So, dati, yun. Calcium 600 milligrams twice a day. Di ba? Yun ang binibigyan natin. Ngayon, may study nag-show na maganda yung calcium sa buto, pero hindi ganyan kaganda sa puso. Kaya nga may mga iba nga, may paradox nga tinatawag eh. Ang paradox na yung buto, nagka-osteoporosis, pero yung puso, tumitibay kasi nagkakaroon ng calcium deposits, calcification. So, paradox siya. Ayun, ayaw natin yon. Kaya ngayon, kapag kailangan mo ng calcium, sa diet tayo. Ang dami. Meron sayang sardines, green leafy vegetables. Tapos, may mga salmon, soy products. So, ang daming mga tofu, tuna. Yun, maganda yan sa ating buto. Yung mga sardines, yung mga malilit na buto niya, yun, maganda yun eh. Nabasa kasi ako,
kapag calcium per se lang, pag kinain mo, hindi ganyan kaganda. Karang yung grapes. Grape juice, ininom mo, hindi ganyan kaganda. Bakit? Kasi wala siyang yung grapes na fiber niya para pigilan yung mga sugar na pumasok na lahat talaga sugar lang, walang fiber eh. So, yung calcium, na ininom mo lang calcium, wala yan eh. Papasok lang sa circulatory natin, circulation, magbabarado lang siya. Pero yung calcium na makikita yan sa gatas or makikita yan sa buto, maganda sa atin. Kasi merong mga properties yan na nakakatulong na baka hindi siya magbarado sa circulation natin. Sa makatwid ho, Doc, whole foods yung susi, no? Eksakto. Oo. And kung hindi nyo napanood yung mga past episodes namin, in-explain ni Doc dati yon na yung mga para sa mga ugat natin, lalo na sa puso, hindi naman puro taba lang yan, Doc, eh, di ba? Sabi nyo dati, yung mga maliliit na particles ng calcium humahalo dyan, sumasama sa baral, Yeah. malaki tuloy. May calcium pa, may taba pa, Oo. may platelet. Ang dami. So, ayaw natin. Oo. So kung pwedeng hindi mo nadagdagan nun, wag na lang and iwas tayo dun sa tablet form Yes. sa food natin kunin. Eksakto. Okay. Then, paborito natin, vitamin D. Okay? Ang vitamin D, kapag minum ka ng vitamin D, or nagpapaaraw ka, libre naman, di ba? Nagpapaaraw ka, pag na-activate yan, pag mas mataas ang vitamin D mo, mas mataas ang absorption ng calcium by 20 times. Wow. By 20 times. So, usually, ang RDA niya is 600 international unit. Pero sa akin, kahit na 1,000, 2,000, 3,000 IU, okay sa akin. And or more. Maganda kasi yung vitamin D. Libre pa, no, Doc? Libre pag sa araw. Libre Oo. sa araw. Then, kung gusto mo, yung mga sources of fish, yan, salmon, trout, tuna, mackerel, tapos gatas na may fortified, di ba? Fortified vitamin D. Tapos, egg yolk, maganda rin. So, yan ang importante. Then, palagi, partner ng vitamin D, magnesium. Kasi ang magnesium, siya yung nag-activate ng vitamin D3. I see. So, yun. Pero may mga, di ba, may mga iba, magnesium plus calcium. Mas maganda magnesium lang. Or vitamin D3. Kasi magnesium, calcium, pag ininom mo, aawayin ng calcium ang magnesium para di pumasok. O magnesium, aawayin ng calcium para di pumasok. Maganda yung magnesium or vitamin D combination. Or vitamin D3 lang and or magnesium lang. Maganda siya. Especially magnesium glycinate. It helps activate vitamin D3. Tapos, may magnesium ka naman, walang vitamin D3, wala rin kwenta. Partner silang dalawa. Then, kung ayaw nyo nang bumili, marami yan sa green leafy vegetable. So yung mga repolyo siguro, pechay na. Yes, Oo. yeah. Tapos yung mga trace minerals, ang importante yung zinc, Yun. copper, boron. Yun mga trace minerals na maganda sa buto. Then, pinaka-favorite natin, di ba yung 50% nga na sa buto natin, made out of collagen. So, ayun, pag collagen, pwede kang maggawa ng bone broth. Yung pakulo mo, buto, yun, inumin mo. And or, yung supplements. Okay. And on that note, kasi ang reklamo ng iba nating mga kababayan, makukuha mo siya sa bone broth, relatively cheap and madaling inumin. Pero yung mga iba hindi nila gusto, no, Doc? Yung parang mataba na iinumin mo yung sabaw. Yung iba naman, sa tingin nila, hassle, iluto yun araw-araw. We feel you. So sa mga ganyan, yung gusto, medyo, mabilisan ng konti, convenient. Nagkaroon kami ng episode about collagen supplements. Super daming nanood noon. Thank you sa inyo. And maraming nagtatanong, saan ba makakabili at anong brand yung okay? Medyo hindi pa kami allowed na mag-mention kasi ng brands dito, di pa, Bodo? Pero, meron kaming ituturong lugar kung saan lahat yung mga collagen supplements doon, recommended ni Doc. So, Doc? Yeah, sa store.medico.ph. May ilalagay dito sa link sa baba. So, pwede nyo rin i-google lang. Search nyo lang, store.medico.ph. Yun po, store namin ni Doc. Kami po yung nagpre-prepare ng mga shipment doon kung sakali pong o-order kayo. Ang kagandahan po, nagamit po namin ni Doc yung mga connections namin sa mga supplier from Canada na magandang uri ng collagen and mas mura po kaysa sa butika inyong mabibili yung mga nandito. So, yun, pakicheck lang po, store.medical.ph at kung may gusto po kayo doon na may napusuan kayo, order lang, risk-free po tayo. Maliban sa free shipping ho tayo, COD pa. So, hindi mo kailangan bayaran hanggat hindi dumadating sa PhilTo mo. Yun nga lang, pag COD, text mo kami at tatawag sa inyo para ma-confirm po na okay yung address natin, ha? So, abangan nyo lang ho kung order.
Now, back to regular programming. So, isa pa, may vitamin K2 tayo. Bagong labas lang yan eh. Ang vitamin K2 kasi, di ba yung vitamin D3, kinukuha niya yung calcium papunta sa arteries natin. Ang ginagawa naman ng vitamin K2, kinukuha niya yung calcium sa dugo, nilagay niya sa buto. Galit eh. Oh, so, para prevent na mag-calcify sa loob ng arteries natin. Napakaganda. Ang mas magandang vitamin K2 is yung MK7. Pero pag gusto mo, libre, pagkain, okay. Sa mga fat-soluble foods like egg yolk, yung liver, tapos yung mga fermented soybeans. Hindi naman pala mahirap hanapin, no, Doc? Hindi naman mahirap mahanapin. Then, yung mga babae kumakain ngayon, pag mataas sa cholesterol, di ba, kumakain mga statins. Yun, binabawasan ng statins yung mga atorvastatin, yung vitamin K2 natin. Kaya nga, medyo mas pinapabawas ko yung statins na mga, kahit na kung hindi lang siya mataas sobra, umiiwas ako ng bibigyan ng statins. So, mas maganda pa rin pababain mo yung cholesterol mo sa dieta, no, Doc? Yes, Oo, exercise. Tama. para iwas sa statins, Yes. iwas osteoporosis. Yes. Then, maganda rin yung vitamin A na makikita sa egg yolk, butter, yun, butter, napakaganda. Liver, yun, vitamin A tayo. Kaso, yung mga yan, vitamin A, D, tapos yung mga vitamin K2. Kapag tinanggal mo yung abdo, di ba yung may mga iba na tatanggal yung abdo? Oo. Ayun, ang hirap naman, kasi yung bile, kasi yung abdo, naglalabas ng bile, pinapabilis niya yung absorption sa ating katawan. Kung tinanggal yung abdo mo, bumili na kayo ng bile salts para at least masama sa vitamin mga fat base para ma-absorb natin mabuti. See. Pero siyempre, iwas tayo mag-smoking. Alak. Kasi yung alak, tsaka yung soft drinks. Ang alak, tsaka soft drinks, ang ginagawa niya, yung calcium, pinapaihi niya. Then, yung tobacco naman, siyempre, bababa na yung capillaries natin, lilit na kasi maraming barado na. O ngayon, bababa na blood supply. Then, bababa na yung estrogen natin. Bababa yung vitamins na papasok sa, minerals papasok sa buto natin. Kaya iwas tayo sa smoking. Yun ang ayaw natin. Ang hirap naman sundin ng advice ni Doc. Summer na, ang init na yung soft drinks. Yan ang pinakamasarap na yun. So, then, yung mga gamot, yung mga proton pump inhibitor, pang sikmura, di ba? So, tanong na lang niyo sa doktor ninyo kung paanong ipalit natin para at least mabawasan ang osteoporosis sa ating katawan. So, super dami, Doc. Pero I think, medyo nahilo na nga ako sa dami. I think ang takeaway natin dito, cool foods, super important. Yes. Exercise, very Yes. important. And iwas sa bisyo. Yun? Sakto. So, siguro, pag ginawa mo yung tatlong yun, marami ka nang tatamaan dun sa sinabi nyo, di ba, Doc? Eksakto. So, ayun po. Sa mga medyo lumalapit na sa golden years na 50 pataas, maging aware ho tayo siguro dito. Lalo na, yun na, kung may mga risk factors, kagaya ng nasabi ni Dr. So. And Doc, pakiulit lang siguro, anong test yung makakakita kung may osteoporosis? DEXA scan. Okay, so tanong nyo na lang po sa mga doktor nyo. Alam nyo naman, ang channel namin ay mas pang information lang at ang nakakaalam ng exact state of health nyo ay ang inyong doktor. Tama. Okay, so yun muna po. Stop muna tayo. I know, marami na sa inyong na-overwhelm sa detalye. So, pwede nyo namang ulit-ulitin yung video kung medyo na-lost kayo. Anyway, this is Vin Blend, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, Dr. Anthony So. Kami magpapaalam muna, pero magsasabing stay happy, stay healthy, and stay osteoporosis free. Bye-bye!